Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga kabayan, kumusta po kayo? Magandang buhay. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Bagong lahat, maraming salamat po sa mga nandyan palagi nakasuporta sa aking mga ginagawang reaction. Thank you po. Sa mga bagong pasok, welcome po. Yung mga silent viewers, nagla-like, comment at nag-share, maraming salamat din po. Bagong lahat ay thank you Lord. Dahil ito nga ho ay makakagawa ulit ako ng aking reaction ngayon, although nakakalungkot, patungkol po dito sa nangyari kay Burnok, yung isa po sa kagwangs ng Ka-Business Official. And by the way, supportahan po natin si Pinuno Ka-Business. Nasa baba po ng aking screen, ang kanilang YouTube channel, ang account po, Ka-Business Official, Ka-Business Family, Papa Dins TV. And at aking mga kasamahan din po mga reactors, shoutout ko po sila, Anime Reactors TV, Almin The Mix Vlog, Taong Gala, Kalingap Turak, Ma'am Fleurs Channel, and Katangay PLC, at also Kamix Vlog. So quick reaction lang po tayo ngayon, dahil nakakalungkot. Parang ang hirap kasi gumawa ng reaction ng ganitong meron tayong kasamahan dito sa Ka-Business Official na disgrasya. Kasi kumbaga ito sila Burnok, parang hindi kami nagkikita-kita. Siyempre na-attach na rin kami sa kanila dahil nga isa kami sa reactor ng Ka-Business Family. At ito nga, nakakalungkot yung nangyari na nabalitaan natin. Nung napanood ko yung una dito nung sinundo nila Intoy, sila Mercedes, ang pamilya ni Burnok, mga anak. Kasi nga daw hindi pa ito kumakain. Nakikita ko sa mukha nila yung yung sadness ba nila Intoy. Andun si Bong, tapos si Kuya Buknoy, tapos ito si Mercedes, tapos alam nyo, tuloy talaga, inabangan ko na kung ano yung problema kasi sabi nga ni Intoy, sila Pinuno na yung magsasabi. So ayun, kasi nga wala pang kain yung pamilya ni Burnok, sinundungan nila, pinakain. After nang kumain, so doon na pag-alaman natin, nandun na si Boss Dave, sinabi niya kung ano yung nangyari kay Burnok, although hindi siya detalyado kung ano talaga, basta sinabi lang na nakuryente, na nagvoluntary, nagpintura, nahulog, inabutan ng panungkit na bakal na sumabit doon sa live wire ng kuryente, at ayun nga, kalahating katawan ni Burnok ang na-damage at nahulog siya from third floor pababa. So nakakashock, nakakaawa, diba? Nakakalungkot kasi nga wala nakikita natin kung gaano kakasayahin si Burnok, yung pagtulong niya na yun na siya magpintura voluntary, kasi nga alam naman natin na talagang masipag si Burnok, nakikita naman natin siya. And then ito na nung nag-update na sila Pinuno Ka-Business na naka-video call na si Burnok, parang para sa akin parang nabunutan din ako ng tinik kasi nga nakita na natin siya na at least buhay si Burnok, nakakapagsalita. Okay yung pag-iisip niya, although yung katawan niya talaga ang naapektuhan. So yun, ipag-pray natin mga kababayan, Ka-Business, Ka-Papi at Kalingap, na gumaling si Burnok, na yung sinabi niya naman ng bantay niya, kapatid niya siguro yun, na yung sa right side ng katawan ni Burnok inamamag, yung namumuong dugo. So sana makuha yun sa gamot, matunaw, mailabas niya. At praise God, sabi nga doon parang may punit yung bandang paaba ni Burnok. So doon daw pumutok yung kuryente. Mabuti nga daw na nakalabas yun. Sumabog sa labas yung voltage ng kuryente, bang tawag doon. So yun, basta ipag-pray natin si Burnok kasi pinagdadaanan ng Ka-Business Family, kaming mga reactor apektado din. Alam kong kayo din na mga sumusuporta, mga subscribers ng Ka-Business Official, Ka-Business Family, apektado rin kayo. Kaya tulong-tulong po tayo na ipagdasal natin si Burnok na makarecover siya kaagad, na makabalik siya ng maayos sa kanyang pamilya kasi kawawa yung mga anak niya, maliliit pa. Si Mercedes, kita naman natin, di ba? Iyak na iyak. Hindi man siya makapagbantay kasi yung baby nila dumedede rin sa kanya. So, salamat kala Mr. and Mrs. Ka-Business kasi nung napanood ko yung vlog na nag-video call sila, siyempre yung gastos ba, at least nandiyan sila Mrs. Ka-Business na aalalay sa pamilya nila Burnok. Yan po. So, mag-iingat po tayong lahat, no? Huwag tayong
Basta yung laging mag-pray, tapos laging makiramdam sa sarili. Alam naman natin igagay tayo palagi ni Lord. Ilalayo tayo lagi sa kapahamakan once na lagi tayo nagdadasal sa Kanya. Lagi natin sabihin sapat ating Panginoon na gabayan ka, pangunahan ka sa bawat gagawin mo, mga lakad mo, bawat desisyon mo. Siya ang mag-guide sa iyo. So mag-pray po tayo lagi. At naalala ko, sabi ni Mrs. Ka-Business, sinabi doon sa vlog na ikaw kasi burnok dapat kumain ka muna. Kung kumain ka sana, na-delay yung uwi niya, hindi mangyayari yun. Diba? Ganun talaga, disgrasya Meron talagang sabi nga, may mga panulay talaga na naghahatak kay burnok ko. Sige, na, umalis ka na, huwag ka na munang kumain. Parang yung ganun ba? So, kaya kailangan talaga malakas yung natin, pakiramdam sa Panginoon ba? Para pag may nagbabadyang panganib, mararamdaman din natin, ay sandali lang. Makakapag-isip tayo, di ba? Ganun kasi yun basta lagi lang tayo mag-pray lang. Kasi nandyan palagi sa atin ng Panginoon. Yun lang po. So, mag-iingat po tayong lahat. Hanggang dito lang muna ang aking reaction. Ang hirap kasi magsalita na ganitong may pinagdadaanan ng ating pinuno ka-business, ang kanilang pamilya. So, ingat po tayong lahat. Wala po munang shoutout. Pasensya na po saka na lang po. Marami pa namang pagkakataon. So, mag-iingat po tayong lahat. To God be the glory.